Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Bible verses everyone should know. Sa hello po kay Nanay Loli at happy birthday po sa inyo. Ang mga nakarang araw, no? I hope nag-celebrate kayo ng talagang maligaya together with your family. Natuloy po natin yung ating Kristiyanong wise, making wise decisions daily na tema. Ito po lahat ay matatagpuan po sa Book of Proverbs. I hope mas nagiging wise po tayo, tumatalino po tayo bilang mga Kristiyano. Na yung pag-aaralan naman po natin ngayong umaga ay patungkol po sa sikretong kasalanan. Sabi po rito sa Proverbs 28 verse 13, "Whoever conceals his transgressions will not prosper, but he who confesses and forsakes them will obtain mercy." Siyang nagtatakip ng kanyang mga pagsuway ay hindi sasagana. Ngunit ang nagpapahayag at tumatalikod sa mga iyon ay magtatamo ng awa. Base po rito sa principle na ito, no, mula sa Kawikaan 28:13. Na may mga pagkakataon pala sa buhay natin na kaya hindi tayo sumasagana. Hindi tayo nagpa-prosper. Kung ano man ang definition yan, kung saan man tumutukoy yan, no? Dahil yung kadahilanan nun ay dahil nagtatakip tayo ng ating mga pagsuway. Nagtatakip tayo ng ating mga kasalanan. So siyang nagtatakip ng kanyang mga pagsuway ay hindi sasagana. Hindi uunlad, hindi pagpapalain ng ating Diyos. Ngunit ang nagpapahayag at tumatalikod, that's repentance, tinatalikuran mo yung kasalanan mo, bumabalik ka sa Diyos, ay magtatamo ng awa. Now, yung unang katuruan po natin ay secret sins lead to shameful revelation. Yung mga sekretong kasalanan, nagdudulot ito ng mas nakakahiyapang revelasyon. Makikita po natin yan, maobserbahan natin yan sa paligid natin, yung mga skandal, mga kasalanang ginawa in secret nabubunyag, no? Na makikita mo na sa news, mga korupsyon ng politiko, mga skandal ng mga artista, mga ginawa in secret, tapos biglang nabubunyag, nagdudulot ng shameful revelation. Now, hindi po ito bago, no? Kahit sa panahon ni David, yan yung nangyari sa kanya, eh. Isipin nyo, natukso siya kay Bathsheba, tapos pinilit niyang isekreto yung kasalanan na yon, imbis na ipahayag niya na nagkasala siya sa harap ng Diyos at ng tao. Humingi siya ng tawad kay Uriah na kanyang magiting na sundalo dahil kinuha niya yung asawa ni Uriah. Dahil sa pagtatakip niya ng kanyang kasalanan, nauwi pa ito sa mas patong-patong na kasalanan. Hanggang sa si Uriah ay basically minurder niya na rin, no? Pinapatay niya na rin. Legally, so to speak, no? Sundalo niya eh. O sige, Uriah, dito ka sa pinaka mahinang parte ng ating puwersa kung saan mamamatay ka, no? So, just imagine that. Sinekreto ni David yung kanyang kasalanan. Pero ang Diyos, hindi secret sa kanya yun. Kitang-kita niya in broad daylight. Parang ginawa ni David sa dilim, pero sa harapan ng Diyos. Maliwanag na maliwanag yung kanyang kasalanan. So, anong ginawa ng Diyos? Ibununyag ng Diyos yung kanyang kasalanan. Shameful revelation. Kahiya-hiya. Pinapunta ng Diyos si Propeta Nathan sa kanya, nirebuke siya, at binigyan siya ng kaparusahan. Sinabi ng Diyos sa kanya, magkakaroon ng matitinding consequences yan. Hanggang sa kung ano yung ginawa mo sa iba, yun din ang gagawin sa iyo. At ang matindi sa ginawa ng Diyos, yung istorya ni David, isinulat pa sa Biblia. Tingnan niyo, revelation, matinding revelation. Hanggang ngayon pinag-uusapan pa natin yung sekretong ginawa ni David. Supposed to be secret, supposed to be unknown, supposed to be done in the dark. Pero ngayon pinag-uusapan natin in broad daylight, no? Walang sekreto na hindi nabubunyag, lalo-lalo na sa ating Diyos. So, secret sins lead to shameful revelation. Kaya yung kasalanan ni David, isipin nyo, isinulat pa sa Biblia para sabihin kay David, yung istorya mo na yan, sekreto mo na yan, masusulat pa yan sa Biblia, pag-uusapan pa yan, even after
2,000, 3,000 years later, no? Hanggang ngayon, tinatalakay ko pa sa YouTube, no? Dito sa ating daily devotion. Ganon katindi ng revelation. Kaya perfect example to si David eh. Now sa ating din mga buhay, kung meron tayong mga sinisikretong kasalanan, matakot tayo. Kasi ito ay mauuwi sa kapahayagan. Ang Diyos mismo ang magbubulgar ng ating mga kasalanan. Number 2 po, confession and repentance turns away God's punishment. Yung pagsisisi, yung pagpapahayag, sabi po rito sa mga talata, no? But he who confesses and forsakes them will obtain mercy. Ang nagpapahayag at tumatalikod sa mga iyon, sa mga kasalanan, ay magtatamo ng awa. Ano po ba yung awa? Yan yung kabaligtaran ng kaparusahan. Kaya confession and repentance turns away God's punishment. Imbis na kaparusahan ang tanggapin mo sa Diyos, awa. Kakaabagan ka ng Diyos, kakaawaan ka ng Panginoon. Paano mangyayari yon? Kapag tayo nagpahayag, umamin sa harapan ng Diyos. Lord, I'm sorry. Nagkasala ako sa inyo. Lapitan natin yung ginawa natin ng kasalanan. Bro, I'm sorry. Sister, I'm sorry. Nagkasala ako sa iyo. Tinatalikuran ko na, pinagsisisihan ko na yung mga ginawa kong kasalanan. Sa mga ganong pagkakataon, imbis na kaparusahan, yung dadanasin natin sa Diyos, awa ang makakamta natin. Now, hindi naman ibig sabihin na kapag tayo nag-confess, tayo ay nagsisi, lahat ng consequences ng kasalanan natin wala na. Sometimes, nandun yung consequences, may mga consequences na hindi natin maiiwasan. Pero for sure, kahit nadanasan natin yung mga consequences ng ating mga kasalanan, nandun pa rin yung habag at biyaya ng Diyos na tumutulong sa atin. Nagsusustain sa atin. Now, number 3 po, very important. Pinaka-importante dito sa mga puntos natin, no? The finished work of Christ saves us. Ang ginawa ng Panginoong Jesucristo doon sa krus, yan ang pinagmumula ng awa at habag ng Diyos. Na kahit anong kaparusahan na dapat nating tanggapin, kapag tayo ay nagsisi, tayo lumapit sa Diyos, nagpahayag ng ating mga kasalanan, inamin ng mga kasalanan tayo. Tandaan mo kapatid, lahat ng mga kasalanan natin, all of our sins and shame, they're all crucified in the body of Christ. Lahat ng kasalanan natin, lahat ng nakakahiyahiyang ginawa natin, lahat ng mga karumal-dumal na inisip natin at nagawa ng ating mga kamay, lahat ng yon ay pinarusahan na sa katawan ng Panginoong Jesucristo 2,000 years ago when He died on the cross. Kaya finished work of Christ eh. Nung nandun siya sa krus, sabi ng Panginoong Jesucristo, it is finished. Tapos na. Yung kasalanan at kaparusahan, yung kaparusahan sa ating mga kasalanan, tinapos na ng Panginoong Jesucristo. Hindi mo nadadanasin pa. Yung pagliligtas, nagkaroon na ng kaganapan. Kaya ang sentro talaga ng buhay Kristiyano, yung cross ng Panginoong Jesucristo, doon dumadaloy ang habag at awa ng Diyos na tinatamasa natin ngayon. That's all because of what Jesus did on the cross. He took the punishment away from us and took it upon Himself, and He died on the cross. Nung panahon na pinatawad ka ng Diyos, hindi ibig sabihin hindi ka napaparusahan. Paparusahan ka pa rin, pero sa ibang katawan. Kaya lahat ng kasalanan na ginawa natin, sekreto at bulgar, lahat ng yon pinarusahan pa rin, pero hindi sa katawan natin, kundi sa katawan ng Panginoong Jesucristo. Ang tawag po dyan ay biyaya at habag ng Diyos. Biyaya. Kaya po tayo mga Kristiyano nabubuhay sa biyaya ng Diyos. So bilang application po dito, be reminded that our secret sins invite God's judgment. Hindi lang ho sekreto, pati bulgar, no? Pero dito sa mga puntos natin dito sa Proverbs 28:13. Whoever conceals his transgressions will not prosper. Hindi ka uunlad, hindi ka dadanas ng pagpapala ng Diyos kung ikaw ay namumuhay at nagtatago sa kasalanan. So be reminded that our secret sins invite, hindi mo na nga iniimbita yung pagpapala ng Diyos. Sa halip, ang iniimbita mo ay ang paghatol ng Diyos. Or kung gusto mo, disiplina ng Diyos.
So paalala lang po, kung tayo namumuhay sa kasalanan, meron tayong mga sekretong kasalanan, ang iniimbita natin hindi pagpapala ng Diyos, kundi ang paghatol ng Diyos o disiplina ng Diyos sa ating mga buhay. Nararapat lang, point number 2, to confess now and turn away from sins. Sabi sa Biblia, of course, pwede kang mag-confess sa Diyos. Walang problema doon. Yun naman talaga dapat eh. Kaya nga binigay ng Diyos yung church para doon tayo mag-confess din. Kaya sabi sa Biblia, confess your sins to one another. So, ang kasalanan po, kino-confess yan, hindi lang sa Diyos eh. Pati sa mga accountability group, discipleship group, sa church, o sino man yung mga close mo na mga Christians na iti-take yun with confidentiality. So, confess now and turn away from sins. Talikuran na natin ang ating mga kasalanan. Turn away, it means repentance. Pagtalikod sa kasalanan at muling paglapit sa Diyos. And pangatlo po, let's run to our ultimate refuge. Takbo tayo sa cross ng Panginoong Jesucristo. Yan yung ultimate refuge natin. Ano po ba yung ibig sabihin ng refuge? Kanlungan. Doon tayo kakanlungin ng biyaya at habag ng Diyos. Doon tayo, imbis na galit at puot ng Diyos ang ating dadanasin, doon sa kanlungan ng krus ng Panginoong Jesucristo, dadanasin natin ang pagpapala, dadanasin natin ang biyaya, dadanasin natin ang awa ng Diyos. Imbis na punishment, blessings. Yan yung grace ng Panginoon. So kahit ano pang wala po tayong kasalanan na sobrang tindi na hindi kayang patawarin ng Diyos kung tayo po'y tatakbo sa krus ng Panginoong Jesucristo. Kahit ano pang kasalanan na gawa natin, naisip natin, kahit gaano pa karumal-dumal yan sa paningin natin, wala pong kasalanan na sobrang tindi na hindi kayang hugasan ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Walang kahiyahiyang mga kasalanan na ginawa natin in secret or bulgar na sobrang tindi na hindi kayang abutin ng biyaya ng Diyos. So, let's run to our ultimate refuge, the cross of Christ. Lapit tayo sa Panginoon. Doon sa krus ng Panginoon Jesucristo, merong balon, spring, hindi nauubos na biyaya, habag, at kapatawaran ng Diyos. Kaya po sa discussion group natin, tanungin natin ito yung tanong na dapat natin sagutin, Are we hiding in sins right now? Mahirap na tanong, Pero, magandang sagutin yan. Baka now is the time to confess our sins to one another. How can our discipleship group help us live in the light instead of living in darkness, instead of living in secrets? How can our discipleship group help us live in the light of Christ? So, sagutin po natin ito sa ating mga discussion group, and I hope yung mga discussion group natin nagiging discipleship group talaga. At merong confidentiality, kung anong sabihin mo dyan, hindi lumalabas. Dapat ganun ang mga discipleship groups kung anong kinonfess mo dyan, hindi lalabas yan. Hindi na makakarating pa sa pastor. Hindi na makakarating sa kung kani-kanino. Within the group lang. Yung pagdidisiplina within the group lang. So, para po sa ating panalangin, sama po natin ito sa prayer natin. Father, grant me the courage to come before you with a contrite heart, to confess my sins before you and before my brothers and sisters in the Lord. Enable me to turn away from my sins. I put my trust in your abundant grace and mercy overflowing through the cross of Christ. In Jesus' name. Sama po natin ito sa ating mga panalangin at tandaan po natin, mga kapatid, sa tuwing tayo lalapit sa krus ng ating Panginoong Jesucristo, meron tayong matatanggap na habag, biyaya, kapatawaran, awa sa ating Diyos. Kaya walang taong nagpapakumbaba, umaamin ng kanyang kasalanan na itataboy ng Diyos. Sa tuwing lumalapit tayo sa Diyos, sa pamamagitan ng panalangin na taos sa ating mga puso, yung Diyos, kahit ano pang kasalanan na ginawa natin, yayakapin tayo.
at muling ibabalik sa kanyang piling. At magkakaroon tayo ng restoration. At yun ang gusto po ng Diyos sa bawat isa sa atin. Instead na mamuhay tayo sa kadiliman, sa mga sekretong kasalanan, muli tayong mamuhay sa liwanag ng Diyos. At dalangin ko po sa bawat isa sa atin, kung sino man sa atin yung namumuhay sa kadiliman, magsimula ng mamuhay sa liwanag ng Diyos. At tayo po ay magkaroon ng kalayaan, lumaya tayo sa mga maling gawain. So salamat po sa tumulong sa atin sa pagpo-produce ng video natin, Anonymous. Maraming salamat po sa inyo. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. At kung meron po kayo natutunan sa devotion natin, paalam nyo lang po sa comment section right below this video. And wag po nating kalimutan, i-share po natin ang mga devotions natin na ito sa ating mga mahal sa buhay at mga kaibigan. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotion.